Sunday Racing, medyo late upload tayo ngayon kasi may ipapakita ako sa kanyang bago na mas madali maintindihan. I-introduce ko ngayon dito sa pagbibigay natin ng tips ngayong linggo. Kasi yung nakikita nyo, halimbawa itong phase analyzer, iba-iba yung values kasi, di ba? Tapos, kailangan tignan mo mabuti yung numero kung sino mas mataas. Although naka-highlight ng green. Pero dun sa ranking, overall ranking, dun sa mga tatakbo, medyo mahirap malaman kung sino talaga yung mataas tsaka pinakamababa. Ganon din dun sa ibang aspect. Kaya nagkaroon ako ng rating na 1 to 10, 10 ang highest. Tapos yung mga nakalagay na column, ito ganon pa rin. Iniba natin yung pangalan para mas madaling maintindihan. Yan mga column. Wala pa tayong ganong programa pero magiging available yon online. So sa website, wala akong ma-distribute na ganito katulad ng Pace Analyzer. Magiging online lang yon for monthly subscription. Yun ang gagamitin natin ngayon. Pero ipapakita ko muna yung example kung paano basahin gamit yung tumakbong karera kahapon. Dito makikita nyo hanggang 10 lang yung value. Bali rating lahat yan, 1 to 10. So wala na yung units na meters per second tsaka feet per second. Puro score na yan, scoring. So kahapon ang pili natin pang primera yung sophisticated tsaka Cosmos. Meron tayong yung IRA natin naging velocity, maximum velocity o Vmax. Ibig sabihin siya yung maximum velocity, yan yung pwede niyang ma-attain na velocity maximum. Parang kung meron kayong kotse, 'di ba, meron 240 miles per hour, merong 180. Yung maximum lang na pwede mong magamit. Ganun din yung kabayo. May maximum velocity sila. So dito si Catbell ang merong pinaka mataas na velocity. So parang sports car, 'di ba? Yung power, yun yung thrust. So kung mas mataas yung power mo, dapat mas mataas yung speed. Ito yung speed. So power, energy, speed, stamina, average rating, pace rating, last rating o last run, at saka best rating o best run. So dito si sophisticated ang may pinakamagandang stamina. Sabi ko nga dati, 'di ba, kapag 1,400 meters above, mas maganda yung may mataas na stamina. Pero ang maximum velocity lang niya 9, 'di ba? Talo siya ni Catbell, kaya lang si Catbell walang stamina. Tsaka yung average rating niya napakababa, kaya non-contender na siya. Pati yung best rating niya ang baba. So dito mahambing nyo na agad. Hindi gaya dati medyo mahirap basahin eh. Kaya si sophisticated yung nanalo dyan, pati best rating siya. Average rating, although nandun si Cosmos, hindi siya nasegunda kasi nung largahan, kung i-arrange natin by speed, makikita yung mga nasa harapan eh, yung Euroclidon ang nandun, di ba? So although pinakamataas yung maximum velocity niya, pangalawa si Euroclidon, tsaka nahirapan silang abutin yan dahil yung speed niya mataas. Si Cosmos 9.5 lang nung nanalo yan. Ito yung speed niya, yan lang. So tapos ang baba pa ng maximum velocity, hindi na siya mapagtaas. Kaya kahit habulin niya yon, hindi niya abutin kasi mas mataas yung maximum velocity ni Euroclidon. Kaya nasigunda yon. Para malaman nyo yung last race, kung paano ka-effective yung
bagong rating natin, scoring, para mas madali maintindihan. Pag in-arrange natin by stamina, kaya maganda ito sa website kasi mapipindot nyo rin kung para ma-arrange kung sinong pinakamataas. Mas ma-appreciate nyo. Tsaka may mga nag-comment pagka parang nagagamayan na nila base sa mga values, paano mag-analyze. Kanya-kanyang analysis po yan, kaya mas maganda mag-aral kayo. So dito, Sampaloc Sprite, pinakamataas na stamina, pinakamataas din na speed. Makikita nyo siya talaga yung lamang na lamang dito. Kita agad. Kahit na yung nalyamado si Money for Bifani, kita nyo naman yung maximum velocity, talo talaga siya ni Sampaloc Sprite tsaka sa speed. Nakatagal lang siya dun sa sustain, tsaka yung energy niya mas mataas kay Polite Bell, nandun din yan So makikita nyo yung mga re-remate tsaka yung mga babandera. So yan ang gagamitin natin ngayon sa pag-analyze ng 7 races. So try natin ngayon sa race number 1 yung nakita natin kanina base sa mga karera kahapon. 1,400 meters, tignan natin yung may stamina. Makikita nyo blue bubble, merong maximum velocity saka power. Siya rin yung may pinakamagandang pace rating. Kaya lang yung running style niya, kaya nilalagay ko yung running style front runner dito meron pang isang mabilis pag in-arrange natin by speed. So makikita nyo yung speed points niya. So maaaring maapektuhan yung pagtakbo niya. Kaya pag in-arrange natin by stamina, iaayon nyo dun sa running style. Stoker 4 ang speed points. So pang primera ko yan. Panigunda ko lang yun. Kaya lang, kasi nga mas mataas yung maximum velocity tsaka yung mas mataas na, pareho lang sila ng speed, kaya lang mas mataas yung maximum velocity nito tsaka yung power niya. Mas may power siya dun. Kaya maunahan niya talaga yun. Pangdihado ko yan, pang tersero ko, Music at Magic. Race 2, obvious naman na pag in-arrange natin by stamina, puro 10 yung yung Space Jam, kaya pwede nyo nang solohin yan. Kung gusto nyo ng pan alternate o kaya kung ayaw nyo mag solo, makikita nyo yung Magnum Force, yan ang dikit dun sa last rating. Tapos best rating din 9, pace rating siya yung pangalawa parati tsaka pagka in-arrange kasi natin by speed, although nandun kaagad sa harap yung Space Jam, meron yung Rancheros kasi makikita nyo yung speed points mas mataas. Tapos may energy, kaya baka magkapahirapan din yan. Kaya mas maganda kumuha din tayo ng pang-remate. Pero kung gusto nyo ng pang-solo, solohin nyo na yung Space Jam. Yung race 3, ganun din, makikita nyo na agad kung sino yung mag-dominate sa karera. Tapos naka-green pa yung class rating niya mataas. Ano ba yung susunod dito? Yung susunod sa Siraga Muffin, 90.3 ang class rating. So halos dalawa Pwede nyong solohin yan. Kaya lang, kasi eto ulit mas alam nyo naman, madalas maiwan yan Ako ilang beses ko yan natayaan, napuruhan ko yan. Madalas late starter Kaya kita nyo yung speed points niya, madalas nasa hulihan yan. Parang yung Mythic Laila, uno, kahit Stoker, nandun sa hulihan Mas mauna tong Raga Muffin. Kaya kung sakaling maiwan yan, kukuha tayo ng panigurado, pang safety, yung numero 4. Nagkaka-idea na kayo, madali lang tignan talaga pagka ganito yung mga numero 1 to 10 lang, tapos marerelate nyo pa yung mga column. Arrange uli by stamina, magandang dilag kita nyo na agad puro G's,
matataas. Pang primera na agad yan. Pati yung last run niya, siya pinakamataas. Ngayon, kung magkukuha tayo ng Diado, palagay ko, kasi mataas na grupo yan eh. 94, makikita nyo yung internal rating natin, 94. Pag tinignan natin yung arangkadahan, nandun din siya. Pero, front runner kasi yun eh. Stalker lang to. Tapos, pag tinignan nyo yung class rating ni Tapsar, kaunti lang diferensya. Although banderista rin to, tsaka yun, mataas yung maximum velocity niya, tsaka power, tsaka speed. Stamina lang na ubos. Tingin ko, pagka ganyan kataas, toss up yan dito sa dalawa sa hagaran. Kaya lang, makikita nyo naman yung taas ng nung speed nito. Kasi yung decimal point na difference, kaya sinama natin decimal point, malaking bagay yun eh. Pang dehado ko yan. O kaya pangsama nyo sa trifecta. Race number 5 na. Ganun ulit. Kasi nga, 1-4, di ba? Range by stamina. Yung last run ni Oktubre 14, di gaanong maganda eh. 6.6, hindi pumasok sa average eh. Kaya kukunin ko yung ang bigote. Tapos, yung pace rating ni Celebrity, although maganda yung best rating, wala ring stamina. Hanap tayo ng may isang stamina, yung double strike. So, yan ang pili ko. Pero base nga sa nakikita nyo, kayo na po ang bahalang mamili. Baka meron kayo nakikita na hindi ko nakikita. Kasi kaya ako nga pinapakita ito sa inyo para magamayan nyo. Parating ito nang gagamitin ko. Kasi nga magkakaroon din tayo ng programang ganito. Pag inanal nyo ako sino yung mauna, sabihin ko bakit ko pinili yun. Mauna yung Beautiful Day eh, di ba? Kasi may power yan, tapos yung speed niya mataas. Kaya lang nakakasunod kasi yan eh. Maximum velocity niya 9.6. Dikit din pati power. Kaya pang primera ko yan. Kung gusto nyo isama yon, kasi yung best rating niya rin maganda, siya yung pinakamataas eh. Pwede nyong kunin pang tersera. Pero kung kukuha ako ng pandehado, yung double strike, kasi maganda na yung pinerform yan eh. Makikita nyo pangalawa sa last rating. Although mas maganda yung class rating nung ang bigote, 89. Siya 88.6. Pero pinakamataas si Beautiful Day, 90. Yung ating paglalaban ng grupo, class rating 89 lang eh. Kaya makikita nyo, 89 din si ang bigote, kaya naka-white. So yan, ang tatlo. Pero pandehado ko yung 9. Yung 9 na yan, wala sa mga programa natin maliban sa time card tsaka sa line-up. Race number 6. 8 entries. Tingnan natin yung largahan. So, kaya niyang makasabay sa harapan, di ba? Pero, syempre, mas mataas yung speed points nito, tsaka banderista yon. Pagka ganyang walang speed tsaka stamina, kahit di bandera, ibig sabihin magpe-fade out agad yan eh. Makikita nyo yung magpe-fade out agad. Kaya kung i-arrange natin by running style, although mauna talaga yan, madaling magpe-fade out, makikita nyo. Although may natatago yan ha. Kaya nga sabi ko, pwede kayong tumingin dito. Kung may mga kursonada kayo, tignan nyo yung numero. Kasi yung sa akin, analysis lang eh. Interpretasyon ko yun eh. Baka meron kayong sariling interpretation nung base sa data. So, by speed, nandun yung Viva de Oro, tapos meron ding stamina. Sabi nga natin, yung stamina ang kailangan pag 1-4, di ba? Pero pang primera ko yung 4, tapos
Napili natin yung ang bigote sa race 5, same owner. Kaya pang primera ko rin yan dyan. Panigunda ko lang yung Viva de Oro. Kung gusto yung pangsama sa trifecta, makikita nyo naman, pwedeng pangsama yung Batang Kangkalu. Tsaka yung Gold Rush. Patikin ko, dihado pa yan pag nag-trifecta yung Gold Rush tsaka yung Skydance. Ma-upload ko na siguro to past 11 na ngayong araw mismo ng karera. Race number 7, last race natin ngayon. Obviously, pang primera na agad yan dun yung metal strength. So, kita nyo naman, puro G's yan eh. Sa energy lang, yung kulang lang yung energy. Ibig sabihin, kung hihingan niya, may stamina naman eh. So, okay lang yun. Pang-primera yan, arrange natin by running style or speed na lang. Tingnan natin, siya rin eh. Di ba? Arrange natin by running style kasi sigurado nasa bandang hulihan yan eh. Yung Doña Chicha Yamao na, which is may stamina rin, maganda rin yung best rating. Pangit lang yung last run, di ba? Pangit yung last run. Hindi ko kukunin panigunda yan. Hanap tayo na isa pa. Ito, yung susunod eh. Blame the Ghost. Tapos, ayun. Maganda rin yung stamina niya eh. So, panigunda ko yan. Pan-tercero ko lang yung mauna. Yan, sana nakatulong ako sa inyo. Pero sabi ko nga, tignan niyo mabuti yung mga numero at masanay kayo tignan yan kasi may lalabas tayong programa na ganyan yung format.